welcome sa Kasi Sunday Service. Ayan. Welcome po sa ating mga Kasi Worshippers. Nandito ba yung mga Kasi Worshippers? Hey! At mga nasa online, hello po, magandang umaga. At syempre, kamusta naman ang mga kapatid natin nasa onsite? Parang dami, no? Kamusta ka naman, Casey? Ate Casey? Kamusta ka naman yan? Parang iba yung ano natin ngayon, ha? Kaninong harvest group to? Wow. Kamusta ka naman, Ate Casey? Okay lang naman po ako, Ate Neris. Ikaw naman din ako. At syempre, patuloy natin binabati yung mga kapatid natin na laging nakasubaybay sa atin sa online. Lagi itong mga commenter na to, mga sharer na to, pati mga basher. Wow. At batiin natin sila lahat, mga nasa iba't ibang sulok sila ng mundo. Sige, batiin po natin. Good morning po sa ating lahat dyan sa UAE, India, Qatar, Kuwait, at Saudi Arabia. Good morning. At syempre, mga kapatid natin nasa Norway. Ayan, kaibigan ko. Ayan. At mga kapatid natin na nasa USA at Canada. Magandang gabi po sa ating lahat dyan. Next. Magandang umaga at gabi, tanghali po sa inyo dyan sa Malaysia, South Korea, Hong Kong, Japan, at Vietnam. Ayan. At syempre, yung mga malalayong lugar natin, na mga kapatid natin, sa Kasi, Marilao, hello, kasabay po natin na nag-worship ngayon. Sa Santa Maria, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, Pasig, Kamanava. Ayan. Hindi ko natatanong yung Kamanava, kapatid. Diyan din po sa Coron, Palawan, Batangas, Limay Bataan, Antipolo, at Infanta Quezon. Hello. At syempre, mga kapatid natin na nasa iba't ibang sulok ng mundo, meron yata pong mga taga Mindanao. Yan, mga kapatid natin dyan sa Mindanao at sa Visayas. Ayan, good morning po sa ating lahat. At syempre, ito yung ginagawa natin sa ilang taon na ito. 3 taon, i-share natin ang ating live stream. Paano nga ba? May makikita po tayong share button dyan. May options po dyan. Pwede nyo i-share sa inyong group page, group chat, at sa inyong timeline. Pwede nyo din pong i-mention ng mga kapatid nyo na gusto nyo yung pagpalain ni Lord dyan po sa ating comment section. At syempre, tayo po'y tumayong lahat. Ayan. Alam ko, ready na tayong lahat. Wait, ready na ba? Sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na ba ngayong araw na ito, kapatid? Ready na ba? Parang medyo gulat tayo ngayong umaga nga to. Pero syempre, wag natin kalimutan na batiin ang Panginoon sa umagang ito. Amen? Siya ang dahilan natin sa araw na ito, kaya tayo nagtitipon. Amen? Amen. Ayan, syempre palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos sa buhay at patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Come on! Palakpak sa ating Diyos. Hallelujah! Bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Naririnig ko yung palakpak nyo parang kurot ng langgam. Isang malakas na palakpak po sa Panginoon! Come on, worshipers of God! Huwag mo sayangin yung oras na pinunta mo dito. Come on, palakpakan natin si Lord sa umagang ito. Hallelujah! Let the Lord be magnified! Let the Lord be magnified. Hallelujah! Praise be the name of the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Isang pinagpala umaga, Panginoon. Hallelujah! We worship your name, Father God. We thank you, Lord God, for giving us another day. Hallelujah! Thank you, Lord God, sa pagbibigay sa amin, Panginoon, pagkakatiwala ng buhay na ito at sa kaligtasan na ibinigay niyo sa amin sa mga nagdaang araw. Nagdaang mga oras namin, Panginoon. Lord, we know, Panginoon, you are there, Lord God. Sa gitna, Panginoon, ng mga naging problema namin at mga nagdaang linggo, Panginoon, we know, Panginoon, you are fighting for our battles, Father God. And hallelujah, excited kami, Panginoon, sa gagawin mo sa umagang ito. Hallelujah. We worship your name, O God. Hallelujah, continue to cleanse us, Father God. We know, Panginoon, there might be flaws, Father God. Marami kami nagagawang hindi kalugod-lugod sa harapan ninyo. And we are here, Lord God, to humble ourselves before you, Father God. We admit, Lord God, nagkasala kami, Panginoon. At hallelujah, we ask for forgiveness, Father God. And we pray for your guidance. And Lord God, let your will be done in our lives, Lord.
And hallelujah, Panginoon, tanggapin mo minsan pa yung mga papuri namin, Lord God. We are excited and na-miss namin, Panginoon, yung araw na to na minsan pa makakapagpuri na naman kami sa'yo. Hallelujah. And Lord God, hallelujah, ingatan niyo yung mga kapatid namin. Ngayon pa lang, we declare victory upon victory. We declare healing sa mga kapatid namin na nandito. Hallelujah. And we are more than excited today. Hallelujah. Lord God, because in you, in Christ alone, we are more than a conqueror. Hallelujah. And we will continue to worship you this morning. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong kapurihan. Ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Pwede ba pakitignan niyang katabi mo? Sabi mo na miss kita, kapatid ah. Hallelujah. Praise the Lord. Napansin niyo po ba, mga kapatid? Ibang-iba na tayo ngayon, hindi katulad ng dati. Dati sobrang tahimik natin. Ngayon pa lang grabe yung pagsalubong natin sa presence ni Lord. And ngayon pa nararamdaman ko na yung presence ni Lord and excited ako. Excited din ba kayo? Amen. Kitang-kita ko yung pagbabago. Hindi lang sa physical appearance natin, grabe. Grabe yung glow up nating lahat. Amen. Kaya pakisabi naman sa kakatabi mo, grabe kapatid, ibang-iba ka na. Halatang pinagpala ka. At dahil pinagpala tayo ni Lord, katulad ng lagi sinasabi ni Apostle sa atin, dapat ready tayo, tinatanggap natin yung pagpala natin, at dapat sinasalubong natin yan. Amen ba? At sa umagang ito, sasalubungin natin yan ng pasasalamat sa Panginoon. Come on! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Kung aming mamasdan, hallelujah! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan
kapatid. Dapat kita rin sa sigla nating ibang-iba na. Dapat kitang pinagpala ka. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, sumayaw tayo sa Panginoon. Amen? Hindi tayo papayag na hindi natin sasayawan ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Come on! Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh! Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh! Pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili.
sa Panginoon ay sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! We worship your name! Hallelujah! We magnify you, Father God! Hallelujah! 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 Come on, worshipers of God! Huwag kang titigil sa pagpuri sa Panginoon! Come on! Hallelujah! We bless your name! We magnify your name! Hallelujah! Come, Holy Spirit! Hallelujah! 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 Patuloy kang aawitan. Patuloy kang papupurihan. Hallelujah! Patuloy na luluwalhatiin sa aming mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! We worship your name, Father God. Come on, church! Come on, worshipers of God! Isa pa tayo lumapit sa presence ni Lord. I can feel you in this place. Hallelujah! Kasama natin ang mga anghel niya kumaawit sa Kanya. Come on! Hallelujah! Hallelujah! We worship your name, Father God! Hallelujah! Huwag kang papayag na tatahimik ka lang, kapatid. Come on! Salubungin mo ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! We worship your name, Father God. Hallelujah! We magnify your name. Hallelujah! Come on! Magsambit ka ng sarili mong awitin sa Panginoon. Sarili mong paglalambing. Sarili mong panalangin sa Kanya sa umagang ito. Hallelujah! This is the day that the Lord has made. Hallelujah! And everything na ginawa niya ay dapat na magpuri sa Kanya. Come on, worshipers of God. Huwag kang papayag na hindi mo maranasan ng Panginoon sa umagang ito. Come on, hallelujah! We worship your name. Oh, we worship your name. We bless your name, Lord. Come on, umawi tayo sa Panginoon. Hallelujah! Oh, dakila ka. Can we declare, ang Panginoon ay mabuti? Come on! Siya'y nararapat sa lahat ng ating mga awitin at papuri. Come on! Hallelujah! Hallelujah! Oh, we worship your name. We glorify your name, Lord. Hallelujah! Ika'y dakila, Panginoon. Oh, dakila ka, Ama. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat sa lahat ng papuri namin, Panginoon, na hinahandog namin sa iyo, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Hallelujah. Oh, we worship your name. We glorify your name. We magnify you, Father God. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord today. Oh, we bless your name, Lord. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya
itataas ang ngalan mo. Ika'y nararapat. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas
Amen. Sabihin mo, kahit may problema ka, maganda ka pa din at gwapo ka pa rin. Praise the Lord. Amen. Take your seats. Morning, everyone. Sa mga kapatid po natin na nasa online, magandang umaga po sa inyo. Hallelujah. Especially sa mga nasa ibang bansa. Praise the Lord. Hallelujah. Na-pray na ikaw ay sa maayos na kalagayan at kung hindi man, tandaan mo, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen. Good morning po sa lahat, mga kapatid. Good morning po. Hallelujah. Ibakanting niyo po yung bandang hulihan sapagkat yung mga member pa rin ng JL hanggang ngayon, member pa din. JL, Jesus, I'm late. Huy. Let us go on to maturity. Say the word maturity. Nga pala, i-welcome po natin si Elaine, no? Yung keyboardista po natin. No? Tagal na nawala yung anak namin na yan. Ako. Marami kaming anak na nawawala eh. Totoo lang. Hallelujah. At may mga nagwawala din. Praise God. And I pray, hallelujah, bago man lang bumalik ang Panginoon, makabalik sa tahanan niya. Maraming simbahan pero iisa lang ang pamilya. Can you say amen? Kaya si Elaine nandito, pamilya tayo niyan. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Elaine. Praise God. At wala pa ring boyfriend yan, nakakalungkot. Ba't magaganda yung mga anak ko, pero bakit wala mga boyfriend? Hallelujah. Praise the Lord. But anyway, malapit na yan, sapagkat hindi kalooban ng Diyos yan. Amen? Kalooban ng Diyos na kung saan magpakarami kayo. Tapos na yung season na kung saan sobrang higpit ni Apostle. Hallelujah. Patawarin niyo po ako, tumihingi po ulit ako ng tawad, mga kapatid. Kasi dito sa simbahan, meron kaming culture na 21 years old bago manligaw at magpaligaw. Ano ho? But that time kasi 21 years old, dapat tapos ka na sa pag-aaral. Amen? At least man lang yung magulang mo matuwa at may dala kang diploma at ikay pinagpala ng Panginoon. Go on to maturity. Say the word, go on to maturity. Ating pong binabaybay ang patungkol sa maturity. Amen. Kinakailangan mag-mature po tayo. Tulad ni Paul, ang sabi ni Paul, Apostle Paul ay ito, when I was a child, I spoke and taught and reasoned as a child. Alam mo, maiintindihan ka pag bata ka pa. Amen. Pag ang isang bata, maiintindihan mo kung bakit asal bata. Pero pag matanda na, hallelujah, at isip at asal bata pa, yun ang hindi natin maintindihan. Sabi mo nga sa katabi mo, makinig kang mabuti. Hallelujah. Ang batayan ng physical natin, mga kapatid, hallelujah, ay edad. Kapag ikaw ay mag-iedad na, hallelujah, pati imukha mo, itsura mo, nag-iedad din. Hindi maitanggi. Amen? Bagamat may mga tao na kung saan, hallelujah, kahit may edad na, mukhang bata pa din. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw lang. Kahit mukhang bata, mga kapatid, please po, huwag kayong mag-asal bata. Praise God. Amen. Iniwan na niya, sabi, iniwan ko na yan. But when I grew up, I put away childish things. Ibig sabihin ng, magkaiba po ang childlike tsaka childish. Magkaiba po yan. Ibig sabihin ng childish ay ito, commonly confused words, childish and childlike. Childish is commonly means silly or immature. Childlike means trusting or innocent and in general refers to the more positive or favorable qualities of child. Mga kapatid, habang tayo po'y nagjo-journey, tumatanda, nagmamature, hallelujah, even ang ating mga salita nagbabago. Even ang ating mga pananaw nagbabago. Even ang ating mga aksyon nagbabago. Nagmamature ka. Can you say amen? Kapag ikaw ay matanda na, hallelujah, at ang mga tawag dyan, yung laway mo, tumutulo pa, hindi mo mapunasan, mga ganyan, abay, delikado ka. Hallelujah. Amen. Nakita niyo yung bonjing? Nakakita niyo na yung bonjing? Ang laki-laki pero asal bata. Mami, mami, mami. Da. Ay 40 anyos na dadagukan kita pag ganyan ka. Hallelujah. Even na mga problema, mga kapatid, ito maganda po, no? Even na mga problema, akala natin walang gamit. Pero sa totoo lang, ang Diyos, kahit ang problema ay ginagamit niya para mag-mature po tayo.
Minsan, mga kapatid, sinusumpa natin ang mga problema. Totoo, mahirap may problema. Pero ginagamit ng Diyos yan para mag-mature po tayo. Tingnan po sabi ni Paul, ano po, ito po. My brothers and sisters, be very happy. Ang taong mature kahit may problema, hindi halata. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, may problema ka ba? Hindi halata, ano? Kahit sa dami ng problema mo, hallelujah. Ang mabigat mong problema, kailan ka magkakajowa? Hallelujah. Pero hindi halata. You doesn't make yourself cheap. Amen? Sila ang humabol sa'yo. Hindi ikaw ang hahabulin nila. Na kahit may problema ka, hallelujah, kaya mong dalin. Be very happy. Amen. You are tested in different ways. You know that such testing of your faith produce endurance. Maraming mga tao bumibigay. Taningin mo mga katabi mo, huwag kang bibigay, kapatid. Huwag kang bibigay. Sa kabila ng mga problema ng buhay, huwag kang bibigay. Ito po ay intentional. Amen. Madalas sabihin ng tao, let us go to the bridge when we get there. Let us cross the bridge when we get there. Kapatid, ngayon pa lang, magdesisyon ka na kahit may problema, sasamba ka. Na kahit may problema, nagpupuri ka. Na kahit may problema, hallelujah, nagtatapat ka. Na kahit may problema, maglilingkod ka. Ako nga mga kapatid, nakalagay, ngayon pa lang, meron nang nakalagay sa lapid ako. Ngayon pa lang, as early as 35 years old. Pinagbilin ko yan sa aking asawa. Kapag ako ay namatay at bumalik kay Lord, eto, nakalagay dyan, Bob Ampoan, Robert J. Ampoan, a man who loves the Lord. Di ba? Patay ka na, nagmi-ministeryo ka pa. Mga kapatid, sa pagmamature mo, ang ibang tao, hallelujah, napipilitang mag-mature. Kasi hindi ka na tahimik eh. Kapag tahimik ka, mga kapatid, immaturity yan. Sign ng immaturity yan. Ang bata sa paglabas niya, maingay na. Sumisigaw na ng papuri sa Diyos. And you are here, mga kapatid. Hallelujah. Mag-mature tayo. Amen? Nagpuproduce sa mga problema ng endurance. Yan ang kagandahan ng training, may endurance. Amen? Tumitibay ka, hindi yung konting problema lang, bumibigay ka. Taas ang kanang kamay, tapikin mo yung malakas yung katabi, yugyugin mo, sabihin mo, huwag kang bibigay. Kaliwang kamay, sabihin mo, lalo ka na. Praise the Lord. Endurance. At kapag ikaw ay nag-i-endure sa kabila ng mga problema na naranasan mo, magmamature ka. Yan ang isa sa mga design ng problema. At ito pa maganda, lalo ka pang napapalapit kay Lord. Lalo ka pang napapalapit sa Kanya. The more may problema ka, lalo ka lumalapit. The more may problema ka, lalo ka lumalapit. Can you say amen? Can you say amen? You give sacrifice of praise. Kasi madalas ganito, mga kapatid, masarap lang magpuri kapag maraming pera. Masarap lang may problema pag may bagong cellphone. Pag may bago lahat. Pero paano pag wala na? Tulad ni Job. Naalala niyo si Job? No? Hallelujah. Kapatid, may nagsabi, Pastor, grabe nararanasan ko para akong si Job. Bakit kapatid? Wala akong trabaho. Hindi ka si Job. Jobless ka, jobless. Huwag kang magdrama. Kakapanood mo ng drama yan. Amen? Hallelujah. Tigil-tigilan mo mga drama. Hallelujah. Gusto ni Lord, mag-mature ka. Sa kabila ng mga problema, nagpupuri ka sa Panginoon. Let the Lord be magnified. That was the first and the highest calling na meron po tayo. From Egypt, nilabas sila ng Panginoon. Anong purpose? To worship the Lord. Sapagkat maraming mga tao, mga kapatid, hindi nagwa-worship. Sunday, you must be in the house of God to worship the Lord. Napakaraming nating ginawa, napakaraming ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Marapat lang na pasalamatan ng Panginoon sa umagitan ng ating mga buhay. Amen. Amen. Kaya kung di mo aarapin ng problema, hallelujah, face to face, hallelujah, hindi ka magmamature eh. Sabi ng Bible, the seed that fell among the thorns stands for those who hear. May mga tao, maraming tao nakikinig. But as they go on their way, they are choked
Say the word, choke. Sa dami ng problema, hindi nila mapagtagumpayan. Na-choke sila. Alam mo yung choke, yung nakakain na hubak, tapos hindi lumulubog. Na-choke ka. Hallelujah. Ang hirap ng ganun, ano po? Nabulunan ka. Anong unang hinahanap? Tubig. Ang tindi ng Pilipino, pag nabubulunan, hinihingi number. Number. Ang tindi. Imbis na tubig, number. Ang lupit. Hallelujah. By life's worry. Sabi mo ulit sa katay mo, kaliwa kanan, do not worry. Ang pag-aalala ba'y makakabagdag ng isang buhok natin sa ulo? No? Don't worry. Everything is under control. Everything, hallelujah, nakalagay sa oras ng Panginoon. There is always a time of everything under the sun. Amen. And do not mature. Kaya nilagay ang mga fivefold ministry, mga kapatid, para mag-mature po tayo. God assuring us, inassure tayo ng Panginoon na kung saan magmamature tayo. Nilagay niya ang fivefold ministry. Until we reach the unity of faith in the knowledge of the Son of God and become mature. Say the word mature. There are levels of maturity. Napag-aralan po natin ito, mga kapatid. There are some certain levels of maturity na kinakailangan ma-attain po natin. Hindi ho kayo dapat pamparami lang sa loob ng church. Amen. Ang ating pong maturity, mga kapatid, hallelujah, hindi on and off. Marami mananampalataya on and off, parang ilaw. Buhay, patay. Buhay, patay. Parang ang levels of maturity, mga kapatid, may consistency. Without consistency, wala ka masisimulan. And without commitment, wala ka matatapos. Importante na kung saan hindi ka parang ilawan, switch. Hindi magcha-church. Hindi magcha-church. Hindi magsisimba. Sabi mo nga sa katabi, tumigil-tigil ka nga, bebe. Kaya hindi ka lumalago eh. Ang paglago, mga kapatid, importante po yan. Amen. Ang araw na linggo, hindi sa'yo. Kung ikaw ay isang, hallelujah, nagmamature, ang linggo hindi para sa'yo. Amen. Ginawa ng Diyos ang 6 na araw. At ang pang-7 araw, hindi sa atin, si Lord. And God rested. Kita mo, si Lord nga nagre-rest eh. Amen? Kaya nagkwento si Lord ng parables. Nagkas siya ng parables eh. May isang alipin, mahirap, nanlilimos. Dumating ang isang mayaman, binigyan ng 6 na denaryo. Ilang denaryo binigay? 6. Pagtalikod ng mayaman, kinuha pa ng mahirap sa pilitan yung 1 denaryo. Ano tawag yun doon sa pulubi? Greedy. Binigyan ka na nga ng 6 na araw eh. At kinukongratulate ko kayo, mga kapatid, dahil alam ko, busy kayo. Dahil alam ko, may marami kayong ginagawa. Pero at least, hallelujah, nandito kayo sa bahay ng Diyos. Nagmamature ka na. Amen? Hallelujah. There's a levels of maturity. Number 1, believer. Say the word believer. Ang tawag po dyan, pants. Amen? Amen? Ano tawag sa pants ni Nora? Ni Vilma? Ng mga Koreano? Nandun kapag may show, tawag dyan, pants. Amen? Hallelujah. Pag nandun sa, pan ka. Pero pag uwi mo, iba ka ng buhay, tawag dyan, believer. Kaya dito madalas sa mga believer ang deliverance. Diyan, marami. Kasi dual ang buhay niyan. Ang ating pong pagiging mananampalataya, hindi kung kailan lang nasa church tayo. Kahit nasaan tayo. Amen? Hindi po masama yan. May marami pang dapat alisin dyan. Ang susunod na levels ay disciple. Say the word disciple. Dito nagsisimula ka ng sumunod kay Lord. Amen? Lahat tayo dyan, dumaan dyan. Ako nga sa level na yan, muntik pa akong pabalikin ng kaaway. Pinababalik niya ako sa mundo ko eh. Hallelujah. Nung level ako ng believer, hallelujah, nakakilala ako binago ako ng Panginoon. At gusto ng demonyo, ibalik ako? Nako, hindi pwede yan. Nakapagsimula na ako eh. Amen. Tumungtong ako sa disciple, mga kapatid, hallelujah. Na kung saan gusto mo nang sumunod.
Nagbabasa ka na ng salita ng Diyos. Amen? Gumagawa ka na, kumikilos ka na. Pero hindi yan ang kalooban pa ng Panginoon. Meron pang isang level. May dalawa pang level. Umakyat ka sa level ng pagiging church, yung body of Christ. Amen? Pagiging expression ng head, which is Christ. Kaya mga kapatid, kung anong expression ni Jesus, dapat expression din po natin. Hallelujah. Ang religious, mga kapatid, ang expression nila, si Jesus para sa kanila, ay isang seryosong Jesus. Peace be with you. Peace be with you. Hindi kabanalan yan, kabagalan yan. Dapat si Jesus masaya. Sabi ni Jesus, rejoice in the Lord, for I have overcome the world. Kung masaya si Jesus, dapat masaya ka din. Dapat kung si Jesus ay manatagumpay, dapat mananagumpay ka din. Amen. Yung level ng church, mga kapatid, expression niya yan. Iniwan ni Lord ang langit para sa'yo. Kung naghahanap ka ng pag-ibig, ang pinakamasarap na maramdaman, hindi pag-ibig ng tao, pag-ibig ng Diyos. Can you say amen? Iniwan niya ang langit para sa'yo. Pero yung mga lalaki na kung saan nanliligaw, hallelujah, marami sa kanila, bolero lang. Huwag kang maniniwala. Mahal daw, mahal. Mahal kita. Oh. MU, mukhang unggoy. Ungguin mo, sarili mo. Kung talaga seryoso ka sa akin, pupunta ka sa bahay ko. Amen? May basbas ng simbahan, may basbas ng magulang. Kaya nga pumunta kami doon sa Legaspi family. Bisa seryoso tong lalaki na to. Ayo, seryoso ka ba? Talaga? Hallelujah. Oh, kakatuwa no? Sinalubong ang 45 ni Colonel ni Colonel. Hallelujah. Maniwala ka, isang kilometro at kalahati ang nararating ang kayang tirahin sa masapul ni Colonel. Sharpshooter kaya yun? Yung tatay na ito. Oh, kahit ulo ng manok, kayang patamaan. Sabi ko, ikaw ba seryoso? Narinig mo yung sinabi ni Colonel? At ito pa, huwag kayong lalaki magsabing amen. Mga lalaki na binata magsabing amen. Walang nag-amen sa kalangit to. Kung manliligaw ka, dapat handa ka ng pakasal. Ano yun? Manliligaw ka para ano? Maglalaro? Yan ang mundo eh. Amen. Dapat kaya mo nang iwan lahat pag dito ka na sa level na to. Amen? Iwanan mo mga jowa mo, hindi mananampalataya. ML lang, ayaw mo makipag-break. Nauubos ang oras mo, kaka-ML. Ni hindi ka nag-AKP, tapos worker ka pa, ang kapal. Uy! Amen? Tapos tutugtog ka rito. Di ka mo nagdi-devotion. Nag-AKP. Sabi siya, iwanan mo lahat. Ako, iniwanan ko po eh. Lahat. Hallelujah. Ano sinabi sa akin ng Panginoon? Nasa JOL ako, mahal na mahal ko JOL. Ang mga gatsyal yan, mahal na mahal po ako. Kita niyo po. Mula kay Senator Win, mula dyan. Lalo-lalo na yung ninang namin, si Mrs. Gatchalian. Sabi sa akin, Pastor, wag ikaw alis. Kung iba na lang, Pastor, alis, wag ikaw. 10,000 allowance ko doon, year 2000. What is 10,000 sa 23 years? Libre pag-aaral ng mga anak ko, kaya nasa private yan, mga anak ko. Libre lahat yun. Libre kuryente, telepono, pag-aaral ng mga bata, bahay, everything. Hallelujah. Sabi nila sa akin, umalis ka na dyan. Oh, sabi ko, Lord, ikaw ba yan? Papatayin ako ni Opelia, Lord. Eh kasi silang pa lang ni Abigail noon eh. Kalit-lit lang ni Abi, ganyan lang. And yet, hallelujah, nandun ako sa level ng church. Naiwan ko lahat. Noon pa. Dahil noon pa, kilala ko na si Aje. Noon pa eh. Tinaniman ako ng tinaniman. Iwan mo lahat pag sinabi ni Lord. Huwag kang sobrang iyak. Oo, naintindihan kita. Iniwan ka ng jowa mo, pero huwag kang mag-alala. Papalitan ng Diyos ang lahat ng pinawala sa buhay mo. Can you say amen? Hallelujah. Pangatlo, saints.
Yan, sa saints mga kapatid, hallelujah, ikaw ay bride ni Christ. Amen? Kaya kinakailangan mong maghanda. Sabi mo sa katabi mo, maghanda ka. Kasi mga kapatid, pwedeng maiwan ka ng rapture. Amen? Ganito yan mga kapatid. Dapat makuha natin yung mga kultura eh. Ang kultura ng Israel ganito. For example, no? Hallelujah. For example, ganito po. Sample ha. For example, si Pastor John, ay gusto na mag-asawa. So, niligawan niya si Rose. Napasagot naman niya. Nabihag ang puso. So, ganito. Sinabi niya, sinabi ni Pastor John, Rose, magpapakasal na tayo. Will you marry me? Siyempre. Yeah? Yes. Ganon agad yan. Sige, nabihag na ang puso. Wala ka na magagawa eh. And then, Rose, tumitig ka sa aking mga mata. Eto, ano to culture to ng Israel Tumitig ka sa aking mga mata, Rose. Mag-a-abroad ako sa ibang lugar. Kultura to ng Israel. After 5 months, babalik ako at magpapakasal tayo. Ibig sabihin, engage na tayo. Aalis si mag-i-impaka si John. Ang trabaho ni John, mag-ipon. Kaya kung wala ka pang ipon, tigil na mo yung pakasal. Iipon ka. Amen? Iipon siya. Ang trabaho ni Rose, alam mo kung ano? Parang ayaw niya. Alam mo ang trabaho ni Rose? Magpaganda. Parehas naghahanda. Amen? Eto na. After 5 months, nakaipon na si John. Pagkatapos, hallelujah, pagdating niya, sino unang hanapin niya? Of course, si Rose. Tapos nakita niya si Rose. Nagkita sila after 5 months na pag-iipon. Si Rose ay may tululaway pa. Ang gulo ng buhok. At nakatawel pang ganyan. Kagigising lang. Alam mo, ayon sa kultura ng mga Israelita, pwedeng hindi matuloy ang kasal. Dapat pagdating ng bridegroom, maganda ang kanyang bride. Can you say amen? Para matuloy ang kasal. Ang trabaho ng bawat isa sa atin, maghanda. Maging banal. Marami nga sabi sa so paano kami magkakapaghanda? Live a life as if the Lord will come today. And live a life of wisdom as if the Lord will come 1,000 years. Kaya may mga mananampalatayang hindi makakasama sa rapture. Yun yung mga tao hindi handa, hindi umabot sa saints. Hanggang dito lang, Si Judas nga, apostle na na wala pa kailan nagpakamatay Kaya it doesn't mean once saved, always saved. Demonic yun. At gagamitin mo pa ang grace para ipagtakpan ang mga pagkukulang. Amen? Mga worker, tumingin kayo sa akin, mga worker, ayusin nyo buhay nyo Ayusin ninyo para sa inyo. Pangalawa, para sa evaluation, magkikita kasi tayo Sa evaluation yung mga paglilingkod na walang balbon, maka-attend lang. Amen. Maka-attend lang. Attend ka nga, tahimik ka pa. Nakakahawa ka pa sa iba. Amen? Imbis sa yung kultura, iangat mo pa Amen. 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 Ganon katindi yung culture ng yung the wedding banquet. May taong tahimik sa dulo, kaya delikado sa dulo nag-uupo Hindi totoo yan. Yung mga nasa dulo, ewan ko sa inyo. Ang alam ko, pag excited ka, hallelujah. Amen? Sabi ni Lord, isang lalaki ang nasa dulo. Tingnan mo nga katabi mo, nasa dulo. Delikado kayo, mga nasa dulo, mga kapatid. Umupo nga kayo, mga kapatid. Didistract ako sa inyo Umupo nga kayo. Ay, ang daming upuan. Please, umupo kayo. Please, upo kayo. Po. Yan. Hallelujah. Upo. Ayan. Asan ba tayo?
Nasa dulo. May isang lalaki. Sabi ng lalaki, ni Lord, bakit hindi ka nakadabit pang kasal? Alam mo yung lalaki na yon, itinapon sa impyerno. Teka muna, hindi lang ako nakadamit pang kasal, itatapon muna ako sa impyerno? Pag nilalima mo pa pag-aaral doon mga kapatid, kinakailangan natin ng uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Amen? Uhaw at gutom sa presence ni Lord. Sa level ng process ng maturity, mag-process talaga tayo. Yun yung dumarating ang panahon, nire-review ka na, pero masaya ka pa din. Nire-review ka, pero nag-aayos ka ng buhay. Kailan ka mag-aayos ng buhay? Lalo kapag worker ka. You're supposed to be, mga kapatid, passionate ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pagsunod sa salita ng Diyos. Ang mga tao na kung saan makakita mo ng maturity, alam mo kung ano? Sumusunod sa salita ng Diyos. Meron silang malinaw, halin na kapahayagan na ang dapat masunod sa kanilang buhay, hindi sarili nila. Si Lord. Si Lord. Finances mo, buhay mo, skills mo. Saan mo gagamitin ang skills na yan? Hallelujah. Saan? Paglilingkod sa Panginoon. Now, may mga bagay tayong gagawin. Amen? Gusto natin mag-mature, di ba? Gusto natin mag-mature, di ba? May mga bagay tayong gagawin. Number 1, pakibasa, 1, 2, 3, fire. Isa pa, passionate, 1, 2, 3, fire. So, may mga bagay kang babantayan kung gusto mong mag-mature sa buhay. Number 1, amen? May part si Lord, may part ka. Hindi pwedeng wala. Number 1, watch your words. Say the word, words. Ang bata, mga kapatid, kung magsalita, parang bata. Dapat, pag matanda ka na, kung magsalita ka, dapat matanda na rin. Amen. Can you say amen? Ang taong nagmamature, mga kapatid, hindi nagre-reklamo yan. Hindi. Tingnan mo, mga kapatid. Nung lumabas ang bansang Israel sa Egypt, hindi lahat yun Israelita. May lumabas doon mga Ehipsyano. Sila ang pinagmumulan ng mga argumento at pagtatalo at pag-murmur. Ang tawag sa kanila, mixed multitude. Say the word, mixed multitude. Sila yung palareklamo. Sila yung mga hindi na nga nagbibigay, may reklamo pa. Sabi mo sa katabi mo, alam ko, hindi ikaw yun. Oh. Alam mo, kapatid, tingin, pag natuloy po yung paglipat po natin dyan, umuon na yung nanay yung anak na lang. It is a 200 square meter, planchado na po yun. Hallelujah, tatayuan na lang po ng simbahan yun. Amen? Magtatayo tayo. Sige, sabi sa katabi, magtatayo tayo, kapatid. Oh. Masarap magtayo ng sarili mong bahay, tama? Pero mga kapatid, ako nga wala akong sariling bahay, hindi ko niintindi. Niintindi ko, bahay ni Lord. Naniniwala tayo, pag inuna natin si Lord, uunahin tayo ni Lord. Somebody shout, amen. Watch your words. The tongue can bring death or life. Ingatan mo ang salita mo. Those who love to talk will reap the consequence. Amen. Galitan Diyos sa mga taong reklamador. Sabi ng Bible, words kill, words give life. Message yan. They were either poison or fruit you choose. Kaya kapag meron ditong ibinababang salita ng Diyos, salubungin mo. Huwag kang tahimik eh. Ang pagtahimik, mga kapatid, kahit kailan, nakapako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, tahimik ang langit eh. Tama? Tama? Yung lalaking ni-rebuke ni Jesus eh, tahimik eh. Sa Last Supper eh, sabi ni Lord, ang sino mang taong sasawsaw kasama sa sarang ito, magkakanulo sa akin. Ang sabi ng Biblia, si Judas ay tahimik. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tumahimik, brad. Sis. Bawal tahimik. Mag-amen ka, so be it. Amen na ibig sabihin yan. Delikado yan. Amen. Huwag mong pakikinggan, sinasabi ng sitwasyon mo, makinig ka sa salita ng Diyos. Naalala niyo si Pastor Joe one time, yung huling punta niya dito, may sakit si Laika. Si Laika, mga kapatid, ay worship leader doon, anak ng isang pastor natin sa Coron, Palawan. Mayroong butas yung kanyang heart, puso, mga kapatid. Kaya dinala yun sa hospital, kung saan nakakarating eh. Tinulungan po natin.
Sinamahan po natin. Isang gabi, kasi third floor po yung bahay po namin. Kami sa first floor, second floor yung aking bayaw, third floor si Beth, doon nakatira. That time, hindi pa doon nakatira si Beth, sa likod pa. Pinatulog ko sila doon, mga kapatid, eto istorya. Gabi, biglang may sumigaw, Apostle! Si Laika! Yung pala, si Laika nangingitim na. Namatay yun. Clinically dead seconds po. Takbo agad ako sa telephone. Nakita ko si Laika nangingitim eh. Sabi ko, maputi yung bata na yun eh. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, spirit of death, come out! Gumanon. Gumanon si Laika eh. Hanggang ngayon, buhay. Mahina yung palakpak na yan. Kung papalakpak ka, dapat yung pinakamalakas mo. Pinakamalakas. Boom, lakas mo. Boom, buhay mo. Lakasan mo sapagkat He is worthy of praise. Sabi ng babae sa amin sa Coron, Palawan, Pastor, mamamatay na ang asawa ko, 3 months to live. Hindi ako pumayag. I rebuke the spirit of death. Come out of him in Jesus' name. Gumaling. Kaya nagkaroon tayo ng ministry sa Palawan. Amen? Apostle, kasi nagpapakain sa akin si Ninang Tart, Ninang Opel, no? Every time dadaong kami sa Palawan, doon kami kumakain sa restaurant niya. Bakit hindi? 50,000 lang hinihingi sa kanya kasi para o-operahan siya. Sabi ko, spirit of witchcraft, na-discern ko spirit of witchcraft. I rebuke the spirit of witchcraft. Ano nangyari doon? May kaya po yung babae na yun. Umiikot po yun, no? Parang electric pan. Sabi ko, I rebuke you in the name of Jesus. Come out of her! Ang daming tao, puno yung bahay. Kaya lumawak ang gawain po natin sa Coron, Palawan. Ganun nangyari. We move in signs and wonders. Amen? Naalala niyo yung kwento ko, isang lalaki, ilulugo-lugo. Di ba? Sabi ng doktor sa kanya, 3 months to live ka na lang. Naalala niyo po yun? Ilulugo-lugo siya. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Pastor, 3 months to live, sabi ng doktor. Huwag mong pakikinggan yung sinasabi ng doktor. Pakinggan mong salita ng Diyos sa buhay mo. After 5 months, bumalik kay Doc. Doc! Sabi niyo, mamatay na ako. Lakas ko pa, Sabi ng doktor, another 3 months. Punta kay pastor. Sabi ni pastor, yan ang sinasabi, huwag kang makikinig sa doktor mo, tao lang yan. Makinig ka sa biyaya, salita ng Diyos sa buhay mo. Huwag tao. Amen? After 1 year, sabi niya, 3 months na, 1 year, Doc, si Doc. Sabi ng nurse, naku, hindi ba nabalitaan? Patay na si Doc. Nauna pa sa'yo. Sa buhay namin, mga kapatid, hallelujah. Kaya sabi ng maraming mga tao, wala kayong mapapala, wala kayong pupuntahan. Hindi totoo yun. Ang future mo wala sa kamay ng tao, nasa kamay ng Diyos. Huwag ka maniniwala sa tao. Amen. Ito mangyayari sa'yo. Pag mukha kang, may sakit ka, sabi ng doktor, mamamatay ka na. Sabi ng asawa, mamamatay ka na. Sabi ng girlfriend mo na asawa, mamamatay ka na. Ano sabi mo? Confirm. Kumunta ka na ng St. Peter kung ako sa'yo. Talagang matutuluyan ka. Pero pag tumayo ka sa hindi nagbabagong salita ng Diyos, ako'y magaling na. Sa bawat latay ni Jesus, ako'y magaling na. Inuutusan kong lahat ng sakit na lumaya sa buhay ko. Wala kayong karapatan sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat, ako ay magaling. Ako ay pinagpala. Hallelujah. Pag-connect ka na 5 tao, sabihin mo, ako ay pinagpala ni Lord. Praise the name of the Lord. Kaya bantay mo sinasabi mo. Amen. Tingnan mo kung gaano kaseryoso ang Diyos sa sinasabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo kung gaano kaseryoso ang Diyos sa sinasabi mo. Sabi ng Bible ito. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say.
Pag sinabi mo sa sarili mo, sa pangalan ni Jesus, ako'y pagpapalain ng Lord. Ako'y pinagpala ng Diyos. Hindi magandang sinasabi ng daigdig. Hindi magandang sinasabi ng pamilya ko. Hindi magandang sinasabi ng kapitbahay ko tungkol sa akin. Pero ang sinasabi ng Diyos ay pakikinggan ko. Ang sinabi niya, ako'y pagpapalain, ako'y bibigyan ng Diyos ng pagpapala, at ako'y pinagpala. At mangyayari sa buhay mo. Makakatapos ako ng pag-aaral. Magkakajowa din ako. Yan ang gusto ko, hindi yung tahimik. Kakajowa din ako. Amen. Doubtful ka eh. Ang tingin sa'yo ng Diyos, ikaw ang pinakamaganda. Magliligo ka lang, ayusin mo lang ang buhay mo, huwag masyadong masungit. Eh, pasasaan ba? Amen? Hallelujah. Si Ate Rose nyo nga, nagka-boyfriend, no? Ikaw pa. Diyos ko. Hindi ko alam kung anong panalangin. Ang pagpapala ng Diyos ay para sa lahat. Darating din ang biyaya mo. Darating din ang pagpapala mo. Makakuha ka rin ng magandang trabaho. Mapopromote ka din. Mapopromote ka din. Magbubukas din ang pintuan ng pagninegosyo sa buhay mo. Aayos din, aasenso ka din. Can you say amen? Hallelujah mo, bahala kayo sa buhay niyo. Oh. Kapag hindi maganda ang declaration ng bibig mo, eto mangyayari sa'yo. You will drop dead. Oh, nako. You will drop dead in this wilderness. Hindi lahat ng mananampalataya nakakarating sa promised land. Tandaan mo yan. Yun lang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Lagay mo yan sa spirito mo. Kahit anong pagsusumikap mo, maganda yan. Pero kung hindi ka naman sasamahan ng Diyos, wala rin kwenta lahat yan. Kung di mo rin lang siya uunahin sa buhay mo, wala rin kwenta lahat yan. Anong silbi ng napakayaman mo, and yet wala kang Diyos sa buhay mo? Oh. Anong kwenta ng kung saan na dati-dati, hallelujah, naaaya ka na sa fellowship, yumaman ka lang, nawala ka na sa fellowship. Tapos pray ka ng pray ng maging milyonaryo ka. Kalooban ng Diyos maging milyonaryo ka eh. Ay, kukunti, tayo lang mag-usala. Ayaw nila eh. Tayo na lang. Lahat ng pinaniniwalaan mo mangyayari sa buhay mo. Ay, nako. Lahat ng pinaniniwalaan mo mangyayari sa buhay mo. Pag pinaniwalaan mong gagaling ka, gagaling ka. Pag pinawalaan mong yayaman ka, yayaman ka. Sapagkat yun ang salita ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Pasa mo nga sa kanila para nakakaawa naman. Maging excited ka naman sa buhay mo. Pagpapala na yung pinag-uusapan, nakangangakapad din. Para ka wala ka sa ibang dimension ka. Amen? Kapag hindi mo inuna ang Diyos sa buhay mo, ikaw ang hahanap ng pagpapala. Magkakandakuba ka para hanapin ang pagpapala. Pero kapag ikaw'y masunuri sa salita ng Diyos, ikaw ang hahabulin ng pagpapala. Amen! Amen! Pasa. Iba, tamad, ay tumayo eh. Amen? Hallelujah. Complain pa more. Si Lord, napakaseryoso sa kanyang salita. Ang daming namatay sa wilderness. From 21 years old pababa. Gusto mong kapatid, maikli lang ang buhay. Ako, 55 na po. No? Hindi halata, no? Mukha lang 54, no? Ayos. Guard, pakilabas nga to. Sabi ni Zig Ziglar, there is power in your word. That you say is what you get. Oh. Words create words. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ingay ka sa pagsasalita. Huwag mo sasabihin yung, naku anak, may sakit ka. Sana sa akin na lang napunta yung sakit mo. Huwag ganun. Sampalatayanan mo, nagagaling ang anak mo. Huwag mo ilipat. Sa'yo, sumpa yan. Bantayan mo yung words mo, bantayan mo yung action mo. Because action speaks louder than your words.
Can you say amen? Ang pananampalataya nakikita sa muka. Nakikita sa action. Sinasabi ng bibig mo, iba naman ang ginagawa ng katawan mo. Abnormal tawag doon. Amen. Mukha mo nakasimangot. Tingnan mo yung katabi mo, kaliwa ka, nakasimangot ba? Bawal po yan. Ang tawag po dyan, practical atheism. Amen? Hindi mo nga sinasabi na walang Diyos, pero ginagawa mo naman. Sinasabi ng katawan mo, walang Diyos. May Diyos. Can you say amen? Ipakita mo. Ipakita mo sa gawa mo na may totoong Diyos. Ano mang nasa loob, kita sa labas. Oh, sabi ng Bible ito, action speaks louder than your words. Sabi ng Bible ito, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Kapatid, tingin, it's all by faith. Tayo kinakailangan makalipat sa 1 month, makalipat tayo. Pero naniniwala tayo, ang Diyos gagawa ng himala sa buhay natin. Ang Diyos ay magpo-provide ng mga pangangailangan ng simbahan. It's all by faith. Sinimulan tong simbahan na to by faith. Tinaya ko buhay ko dito by faith. Iniwan ko ang buhay ng marangya. Wow, parang si Moises. Si Moises, di ba, iniwan niya ang Egypt? Oh, pagpunta niya sa wilderness, kay Jethro na kanyang biyenan, yumaman siya. Ano sabi niya? Bumalik ka ng Egypt. Wow, Lord, teka muna. Sabi mo, iwanan ko Egypt. Umalis ako. Punta ka ng wilderness. Pinabalik mo ako sa Egypt. Lord, ikaw ba yan? Okay na siya ron eh. Ang dami niyang mga kahayupan. Kasi dati no, pag marami kang hayop, mayaman ka. Kaya marami siyang kahayupan. Iniwan ko, Lord, para sa iyo. Hallelujah. Praise God. Stand on the faith. Amen? Kapatid, tingin. Hindi ako nag-expect na hindi ko bagay na ginagawa. Ginawa ko po. Naitaya ko buhay ko at ng pamilya ko. I pray na samahan niyo ako sa journey na ito. Pag alis natin sa lugar na ito, may lilipatan tayong bagong bahay, bagong lugar, at nahandun din ang presensya ng Diyos. Dadali natin ang presensya ng Diyos. Wala tayo ititira dito. Watch your thoughts. Letter T. W-A-T. Watch your thoughts. Hindi lahat makalangit na iniisip mo. Pagka minsan makademonyo. Watch your thoughts. Pag makademonyo, i-thoughts. Hindi yan sa Diyos. Hindi lahat ang pumapasalain mo. Amen. Ito ba'y maka-Diyos? Ito ba'y makademonyo? Ito ba'y makalaman? Salain mo. Amen. Can you say amen? Hallelujah. Be careful of what you think because your thoughts run your life. Amen. Praise the Lord. Finally, brothers, whatever is true, sabi ni Paul, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Think. Mind is so powerful. Discipline your mind. Hallelujah. Why? Because your thoughts will influence your words. Kaya ingatan mo ang lahat ng iniisip mo. Nakikita ng Diyos ang iniisip mo. Amen. Hindi man nakikita ng tao, di nakikita ng Diyos. Ang demonyo, alam ko kung saan ka binabasa? Ay ba sa saan? Action mo. Sapagkat lahat ng nasa isip mo, ia-action mo. And then, watch your action. Nagpe-pray ka, Lord, I pray, Lord God, na magpo-provide ka. In Jesus' name, sa pangailangan ko, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Nakita mo yung bagong ventilador mo, maibenta nga to. Kung ano yung una mong gagawin sa buhay mo, yun ang mahalaga sa'yo. Pag nakita ng Diyos, hallelujah, pananampalataya mo, hallelujah, gagawa siya sa buhay mo. Ganda yan, media team, ha? Kapag nakita ng Diyos ang pananampalataya mo, gagawa siya sa buhay mo. Which determines your action. Your action will determine your habits. If it is these habits, either good or bad, that will create your character, and then your character determines your destiny.
Pagpunta natin ng Amerika, magtatayo tayo ng simbahan. Amen. Hallelujah. Matutupad ang prophecy sa atin at pangalan po natin Kingdom Harvest Apostolic Church International. Bago ako mapatigil ng demonyo, mamamatay muna ang aking lupang katawan. Pagpunta ko sa Amerika, magtatayo tayo ng simbahan. Kasi USA! Amen. And who knows, hindi naman ako mag-i-stay doon ng matagal. Kailangan ko ng mga pastor. Amen? Maglalagay tayo ng mga pastor doon. Malay nyo, mga kapatid, hallelujah. Si Chris, sigurado, padadala ko agad sa Amerika yan. Praise God. Manda ka, Rose, ha? Sigurado ka ba? Sigurado ka na ba sa lalaki na yan? Pag-isipan mo. Hallelujah. And who knows, ano mangyari sa atin sa Amerika? Makapagpadala tayo ng mga pastors, workers. Amen? Praise God. Sabi ni Lao Tzu ito, watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your action. Watch your action, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny. Kaya ako kahit walang pera, hindi halata. Hindi ako papahalata. I do not beg kahit kanino. I do not beg. Ang aking confidence na kay Lord. He is the source of my resources. Kahit kailan. Ang makukuha mo sa tao, awa, limos. Pero pag may pananampalataya ka, makukuha mo sa Kanya, himala. Somebody shout, Amen! Letter C, watch your company. Bantayan mo yung katabi mo. Di ba madalas mong sabihin ito? Ang mag-asawa nagiging magkamukha. Tama? Kasi bakit? Palaging magkasama. Tingnan mo, kapag ang lagi mong kasama marites, magiging marites ka na rin. Hindi mo namamalayan, hindi mo kinakailangan gayahin sila. Kaya ingat-ingat ka sa mga sinasamahan mo. Amen? Ingat ka sa mga didikitan mo. Hindi porket mananampalataya, yun na, dikitan mo na. Hindi. May mga tao sa simbahan, malamig pa sa pusa, nanguso ng pusa. Hindi lahat tinatabihan. Tabihan mo yung mga maiinit. Yung madaling mag-response. Yung enthusiastic. Yung passionate. Amen. Hindi mo kinakailangan utusan mag-amen. Kusa sila nag-amen. Uhaw sila, uhaw. Uhaw. Gutom sa salita ng Diyos. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Kaya si Jesus hindi mo makikita nakikipagbarkada sa mga Pariseo. Sino kasama mo? Sabi ni Jose Rizal, sabi mo sa akin kung sino kasama mo, sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Kaya po hindi ako nagbabarkada sa mga pastors eh. Basta pastor lang. Hindi lahat. Ang fellowship ko, tanongin si John, tanongin si Case. Fellowship ko ngayon, Monday lang sa mga pastor. Monday lang. Ang kasama ko, kasing isip ko, kasing damdamin ko, kasing pangitain ko, kasing init. Sino ang pinupuntahan ng mga demonyo? Malalamig. Bakit nakakadapo ang langaw sa kalan? Walang apoy. Do not set your heart in this world. Lahat na nakikita nyo, mawawala. Mawawala lahat yan. Lahat ng hinahawakan ng tao, mawawala lahat. Isa lang ang manatili, ang ating relasyon sa Panginoon. Sasamahan niya tayo. Somebody shout amen. Amen. Come back to your senses as you ought and stop sinning, for there are some who ignorant of God. I say this to your shame. Tapang ni Paul, oh. Ito sinasabi ni Paul, mahiya-hiya naman kayo sa balat ninyo. Sabi ni Paul, pag-isip-isip ka. Bakit ka ba nanlalamig? Dami mo pa lang sa trabaho, pero di ka nagbabasa ng salita ng Panginoon. Gugunawin ng Diyos ang buong daigdig. Anong buhay meron tayo? Pag dumating ang Panginoon sa atin, makinig ka.
kahalagahan ng Diyos. Nung panahon ni Noah, pinagtatawanan siya ng maraming tao. Noah, baliw ka, baliw. Nagtatayo ka ng arko. Ang init. Baliw ka. Dumating ang ulan. Bumuhos ang ulan. Nagkakatok maraming tao. Noah, papasukin mo kami. Papasukin mo kami. Ano sabi ni Noah? Mga kababayan, ang isinara ng Diyos ay hindi pwedeng buksan ng tao. Ang binuksan ay hindi pwedeng isara. At ang lahat ng isara, hindi na pwedeng buksan. I pray in my heart, Kingdom Harvest, I pray. I am serious. This ministry, binigay ko buhay ko. I gave it all. Sinakripisyo ko. Pati showbiz life ko, sinakripisyo ko. Para dito. Ganun ako. At nakita niyo buhay ko. Kinakaya kong maglakad papunta ng gawain dahil wala akong pamasahe. Pero pumupunta ako. Binigyan ako ni Lord ng motor. Ayan. Mga kabataan dito. Even LA, nakita niya ang buhay ko. Buhay namin. Kung nakikita niyo kami naka-coach ngayon, yan ay bunga na lang ng pagbibigay ng buhay. Gusto mo mawalan ka ng pag-aalala sa buhay mo? Ha? Ako na nag-aalala sa buhay ko eh. Nandun ako sa level na, who cares? Basta ako, mahal ko si Lord. Alam niyo kung ako mamamatay, no? Mawawala sa daigdig na to, okay lang eh. Mas masarap na sa presence ni Lord eh. Kaya mabuhay, kaya may matay. Maglingkod sa Diyos. Sapagkat ang tanging kayamanan ng anak ng Diyos ay paglingkuran ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Yung malakas mo, take your seats and let me close. Watch your heart. Alam niyo bang ang importante yung puso mo, trono mo yan. Trono ng Diyos yan. Watch your heart. Kung iibig ka na rin lang sa mananampalataya na. Amen? Watch your heart. Parating na ang evaluation. Baka magkagalit tayo. Watch your heart. Ang babasahin naman namin niya eh, yung ginagawa mo sa simbahan. Dalawa ang pwede mong gawin. Number 1, maghahanap ka ng ibang simbahan na hindi ka kukomprontahin ng mga mali mo. Number 2, you will stay in this church and you will become transformed. Amen? Pag mali ginagawa mo, pupunta ka ng ibang church, ganun din ang gagawin mo. Tama? Kukomprontahin ka, lilipat ka ng ibang church. Kukomprontahin ka, lilipat ka ng ibang church. Wala ka natapos. Mahal ko kayo mga kapatid. Workers, mahal ko kayo. Pero hindi ko kayo kukonsintihin. Amen? Hallelujah. Keep vigilant. Watch over your heart. That's where life starts. Heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand? Watch your words, your action, your thoughts, your heart. God will bless our lives. Bow your heads, let us pray. Father, in the name that is above every name, in Jesus' name, we even pray, Lord God, for our company. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumago ayon sa iyong kalooban, sapagkat kalooban mo kami lumago. Pagpalain mo kami. Tayong lahat ay tumayo. Let's worship the Lord. Count of 3, worship the Lord. 1, 2, 3, fire. Thank you, Jesus. We worship you. Come on, worship. Do not be silent. Worship the Lord. Nararapat. Nararapat ka sa papuri.
We bless your wonderful name, Lord God. We honor you. We love you. Say, I love you, Jesus. At the count of 3, 1, 2, 3, 5. There he goes. Let the Holy Spirit touch you today. Touch. Oh God, oh God. Worship the Lord. Focus. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. Oh, I pray maturity in the Spirit in the mighty name of Jesus. Kahit anong mangyari, huwag kang bibigay. Kahit anong mangyari, hallelujah, ilaban mo ang iyong pananampalataya. Serve the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Oh, we love you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, akapin mo ng mahigpit at sabihin mo, God is good. God is good. Announcement lamang po, kapatid. Then, we'll close. Sa mga kapatid, bring your own tumbler ha. Sana may tumbler po tayo. Meron po tayong water dispenser na po dyan. Praise the Lord. Mas maganda may tumbler ka. Last time ay meron po tayong home visitation sa Arevalo family. Palakpakan natin si Lord sa Arevalo family. Amen. Ang Innocentia family na bisita po natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi bakit po? Number 1, gusto po nating share ng inyong mga mahal sa buhay. Gather your family. Hindi kinakailangan maraming pagkain. Pero kung may pagkain, wala namang problema. Okay, wala, kaya meron. Ano po? Si Samboy, hinihintay ko. Pastor Joseph, pakipollow up nga si Samboy. Ha? Pagkagaling mo ng 3S, puntahan mo. Sabi mo, Samboy, bang gusto mo sa buhay mo? Then, mag-declare kami ng blessing sa buhay nyo. What's next, Apostle? Nakapag-gawain po tayo sa inyong bahay. Ang susunod po yung hakbang, kayo na po magtuloy. Weekly po, pag-pray kayo buong pamilya. And then, may suggestion po kami sa inyo para maabot ang pamilya nyo at yung mga nakapaligid po sa inyo, magtayo kayo ng prayer gathering. No? Kahit once a month lang, simula. Sa Sapporo family, sa Sapporo, hallelujah, once a month dati lang yun eh. Ngayon, weekly na po. Napakaraming dumadalong worker. At ito pa maganda mga kapatid ha, may isang babae doon na operahan sa breast. Sabi nung doktor, operahan pa natin yung kabila. Breast, baka mayroong breast cancer. Kasi may mga nakitang mga bukol. Pagkatapos kahapon po, nag-text po sa akin. Sabi niya, Pastor, maraming salamat po sa panalangin. Na-mammogram na po ako at wala pong nakitang cancer sa breast ko. God is good.
tayo sa tahanan ninyo, please ugnayan lang po kay Apostle Chris. Pag-pray po natin ang worship hall. Dito po, pag-pray po natin maigi. Pwede po ba mga kapatid? Please pag-pray po natin. Maraming salamat po sa nagsishare ng daily bread. Salamat sa mga kapatid na dumalo ng Kasi Men's and Women's. At sa October 1, meron po tayong Back to Christ Sunday. Invite your loved ones, invite your friends. Pakinig po tayo ng hindi nagbabagong salita ng Diyos ang pag-ibig niyang Panginoong Hesus para ma-sharean po ang ating po mga mahal sa buhay. Okay po? Meron po tayong Kasi Huddle, 10 to 10:30, may lunch fellowship po tayo, wag muna kayong uuwi. Praise God. Every week naman po yan. Pagkatapos po, meron po tayong Soul 1. Apo, announcement po, wala po tayong Gale today. Pero meron po tayong apostolic service. Diretso po tayo sa People's Park para manalangin po ng Revival Valenzuela. Sa pangunguna po yan ng ating po mentor si Apostle Joseph at coordination with RMB at ng Yeshua Change Agent. No? Wala ko kayong magagawin mamaya. Punta po tayo doon sa People's Park. Lakad-lakad lang po kayo doon. Gusto niyo pong mag WWHS, okay lang din. Walang problema. At maraming kainan po doon, kapihan, everything. Punta kayo doon. Pagkatapos nating manalangin para sa buong Valenzuela. Okay po? May kasi altar po, 5 p.m. po yan, 5 p.m. So after ng AS po dito, diretso po tayo ng People's Park. Sa mga sasama po sa amin, sumama po kayo. Okay, walang bayad po yan. Kasi online, family altar, gather your family. You can send me prayer request, indicate your location, kindly share the link. Wala po tayong F2F, pero naka-online po tayo. Musical instruments, may training po tayo. Dito po, every 3 p.m. Saturday, libre po yan. Itulak nyo ang iyong mga anak, or else, mundo ang magtuturo sa kanila. I pray, mga kapatid, ang iyong mga anak, dali nyo po dito. Dito ang pinaka-safe na lugar. Walang maluloko dito. Matitino ang mga tao dito. Tuturuan namin sila ng isang relasyon sa Panginoon. May ES po tayo, every Wednesday. Tayo po lahat tayo tumayo. Ating ihanda ang ating kaloob sa Panginoon. Hallelujah. Tapat na pagbibigay sa Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the name that is above every name, in Jesus' mighty name. Panginoon, narito po ang aming mga kaloob. Inilalapit sa iyong banal na harapan. Ibalik mo sa kanila na maraming tupi ng pagpapala. Gawin mong tapat ang aking mga kapatid. Ikaw ang nakakakita. Ikaw ang magpapala. Sa kanilang kalusugan, sa kanilang pag-aaral, sa love life, sa ministry, sa trabaho, pag-aaral. Balik mo sa kanila, wastong takal, siksik, liglig at umaapaw. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagbibigay. Sa lahat, let's lift up our hands to the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Lord, bless us indeed. Extend our territory and may your hand be upon us so that we may be free from harm. Sa lahat ng papuri, sa pangalan ni Jesus, tayo lahat ay magsipagsabi ng Give the Lord a clap offering.